niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo bugtong lahat, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito'y pinaaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay. Mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat na panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawa tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Ganun din ang ating minamahal na si Santo Padre Pio, palakpakan natin siya. Welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa panahon ngayon, minsan ang problema ng mga tao ay yung wala nang pakialam sa kapwa. No? Kahit sa pamilya, mapapansin ninyo, nawalan ng pakialam ang kapatid sa kanyang kapatid. No? Sumusuko na, lalo kapag ang kanyang kapatid ay matigas ang ulo, di nakikinig. No? Sumusuko na, nahihirapan na, at lalong higit, lalo ngayon sa mga subdivision, walang pakialam. Kaya nga ako sasabihin nila, kaya nga ako'y pumunta sa ganitong lugar para walang pakialam ang kapitbahay sa akin. No? Pero tingnan natin ang mga pagbasa ngayon. Iba.
No? Ang hinihiling ngayon sa atin ay yung ating responsibilidad, yung ating pananagutan sa ating kapatid at sa ating kapwa. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sabi, ikaw tao, ang ginawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Si Propeta Ezekiel ay hinirang ng Diyos bilang isang propeta. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Siya'y bantay sa Israel. Pag sinabing bantay, sapagkat noong unang panahon, ang Israel nagtatayo ng isang bantayog, at naroon, binabantayan ang pagpasok ng mga kalaban, ng mga kaaway. Pero, si Propeta Ezekiel, ang ginawa ng Diyos na parang bantay sa bawat isang Israelita. Bantayan mo ang bayang Israel. Bantayan mo ang bawat isa. Saan sila babantayan? Sa kanilang ginagawa. Tingnan mo, baka ang mga yay nagkakasala. Bantayan mong huwag magkasala ang bayang Israel, ang bawat isa. Mabigat ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Itatama ang bawat Israelita. Mahirap yan, no? Kaya sabi niya, kapag ang isa sa mga yay nagkamali, nagkasala, itama mo. Puntahan mo, itama mo. Pag yan ay namatay, nang hindi nakinig sa iyo, wala kang pananagutan. Pero pag ang taong yay namatay sa pagkakasala, may pananagutan ka sa kanya. Mabigat ang responsibilidad na yan. Kung inyong ilalapat sa inyong buhay, sa inyong pamilya, tayong lahat ay binigyan ng responsibilidad sa ating kapwa. Kung ikaw ay isang ama, isang ina, malaki ang responsibilidad mo sa anak mo. Pag ang anak mo'y napariwara ang buhay, hindi mo na itama ang kanyang mga pagkakamali. No? Hindi mo naturuan yan. Pag namatay sa ganyang kalalagayan, may pananagutan ka sa Diyos. Pero, kung yay bata pa, tinuturuan mo na, pero matigas ang ulo at ayaw pa rin makinig sa iyo, pag yan ay namatay sa kanyang kasalanan, wala kang guilt feelings. Wala kang kasalanan. Kaya napakahalaga yung responsibilidad natin ngayon. Tayo'y merong pakialam sa ating kapwa. Ganyan ang misyon ni Propeta Ezekiel. May pakialam siya sa kapwa niya sapagkat may pananagutan siya sa kanila. Na yun ay hindi malulong o hindi bumagsak sa iba't ibang uri ng kasalanan. Sabi nga nung aking profesor sa seminaryo dati, sabi niya, Father, sabi sa akin ay mga brother, pag tayo'y namatay, na tayo'y makasalanan, at tayo'y mahirap pa rin, sa tingin ko'y kasalanan na natin. Sa ikalawang pagbasa na ating napakinggan, narito si San Pablo. Pinalalim niya ang pananagutan sa kapwa. Anong ginawa niya? Anong pananagutan natin sa kapwa? Pagmamahal. Kaya mo tutulungan na itama ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong kapitbahay, ang bawat kapwa dahil mahal mo siya. Pero kung hindi ka nagmamahal at umiibig sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa lahat, hindi mo kakayaning magtama dahil nawawalan ka ng pakialam sa kanila dahil hindi mo nga siya mahal. Kaya sabi ni San Pablo, ang tanging pananagutan natin sa ating kapwa,
Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Pagmamahal, no? Pinalalim niya, mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya magagawa ang lahat ng iyan dahil nagmamahal ka. Sa mabuting balita, narito muli kung paano magtama ng kapatid na nagkakasala. Kung inyong mapapansin, ang gusto lang iparating ni Jesus dito ay huwag mong tigilan, huwag mong sukuan ang isang taong nagkakamali. Huwag mo siyang huhusgahan. Huwag mo siyang titigilan. Kausapin mo, puntahan mo, magsama ka pa ng ibang tao, dalhin mo sa simbahan bilang isang community, ipagdasal ninyo siya bilang isang simbahan nang siya'y magbago. No? Sapagkat bawat isa nga sa atin ay may responsibilidad sa ating kapwa. Kaya pag may nakikita kang alam mong taong makasalanan, nagpatuloy-tuloy sa kanyang paggawa, at wala ka namang ginagawang aksyon dyan, pag iya'y namatay sa kasalanan, at alam mong dapat meron kang gawin sa kanya, pananagutan natin yan. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa banal na misang ito, nawa, inyong hilingin sa Diyos, na kayo'y pagpalain at gabayan, bigyan ng lakas, ng loob, na kayo'y patuloy na magtama, patuloy na magtiyaga, sa iyong kapatid, na alam mo'y matigas ang ulo, sapagkat alam mong may responsibilidad ka sa Kanya. Hilingin ninyo ang biyaya sa Diyos, na sana ikay maging matatag at maging matibay ka, at patuloy na manindigan sa katotohanan para maitama mo ang iyong kapatid na patuloy-tuloy na nagkakamali at nagkakasala. Tatayo po tayo. Papahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaalaala sa atin ni Jesus na saan man may 2 o 3 natitipon sa pangalan niya, siya'y naroong kasama nila. Sinasabi rin niyang anumang hilingin sa ngalan niya ay tiyak na ipagkakaloob ng ating Amang nasa langit. Dahil sa ganitong pangako, tayo manalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, huwag nawa siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat ng nanunungkulan sa simbahan, nawa magiliw nilang mapaalalahanan ang mga mananampalataya laban sa kanilang mga kapabayaang moral. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon, nawa dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga mapaghusga ng marahas,
Huwag nawa silang makalimot sa Kristiyanong pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lolo't lola, nawa pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, nawa matuto tayong mapagkumbabang tumanggap ng pagwawasto at magtuwid sa ating kapwa ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming may-alay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkitiwalaan sa pamamagitan ng iyong anak na mahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan,
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalilisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Awitin natin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kung saan may pagmamahal, naroon ang Diyos. Kung saan may pagkalinga, naroon ang Diyos. Kung may dalawa o tatlo sa ngalan niya'y nagtitipon, ani Jesus, ako ay naroon. Ako ang pagkain buhay na galing sa kalangitan. Ang sabi ng pagmamahal, ito'y inyong magsalungan nang kayo'y muli mabuhay. Kung saan may pagmamahal, naroon ang Diyos. Kung saan may pagkalinga, naroon ang Diyos. Kung may dalawa o tatlo sa ngalan niya'y nagtitipon, ani Jesus, ako ay naroon. Inuming lihain, dugo ni Kristong buti. Hinati ating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong tulong at handog. Kung saan may pagmamahal, naroon ang Diyos. Kung saan may pagkalinga, naroon ang Diyos. Kung may dalawa o tatlo sa ngalan niya'y nagtitipon, ani Jesus, ako ay naroon. Kung saan may pagmamahal, naroon ang Diyos. Kung saan may paglingon, naroon ang Diyos. Ngayong dalawa nasalo-salo sa salita
Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pasasalamat ng pambansang dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo po ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ika-apat, sa darating pong ika-14 ng Setyembre ay sisimulan natin ang mga misa nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa gilid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.